tanong na yan pagpasok natin sa Land of Dawn. Welcome sa Game 1 of this Best of 3 series between Falcons AP Bren at pati na rin Aurora MLBB. Ano bang ma-expect natin mula sa early game ng dalawang koponan na to, men? Ako para sa akin, ang pagpapakitang gilas ng Matilda at ng Paramis. Yan ang ating abang. Kasi may extended team fight na kakayahan yan. Pero ang gusto ko talagang tingnan dito, OG Rene J. Choto, pre. Oo, men. Yun din yung inaabangan ko, yung Rene J. Cho. At level 1 pa lang. Aray ko, ang sakit. At Nananakit agad! Ay, si Ogwen. Pero masakit din yung mga normal hits si Ogwen dito. Medyo critical kagad ang buhay ng dalawang, yung pause 4 and pause 5 ng Whoa! OG Rene J. with a show. First blood going to the hand. Kamera. Alam na alam kung paano titingin. Oo. Para bang kumonekta sa audience, pre. Alam mo na yun eh. Pagka, siyempre, nandito na nga tayo sa Land of Dawn. Agaran na nag-burn ng flicker si Rene J at mukhang uulit pa ang Aurora dito in the mid lane. Bakit kaya si Few ang kanilang target in this game? Feeling ko ayaw talaga nila na ano. Kumbaga kasi kapag Paramis ka, medyo matapang ka no? Kasi may ano alam mo makakasurvive ka, pero makakasurvive ba mga members dito ng Team Aurora? Kasi pumasok na rin si Kyle at TZ. Hindi pa naman niya nakukomit yung kanyang shadow kill. Habang dun sa may bandang ibaba, Edward and Flap nagpapakiramdaman. Sila rin nagpa-vibe check din dito, pre. Oo, vibe check lang. First game pa lang naman. Titignan pa natin kung gaano kainit yung isa't isa. Pero look at this. Wala pa na nga tayo nakakitang first turtle of the game. Pero mukhang bumagal na ulit ang ating pacing ng larong ito. Unang pagong ay lumabas na at mukhang nauna sa pwesto ang Faramis. That means Falcons AP Bren has good control over that area. Pero agaran ding makakapasok si Rene J. Vision lang. Okay, level 4 na rin ha. Actually, itong si Flap TZ, pero si Edward, pinaparamdam yung mga hampas nung kanya final slash sa sakit. Pero dito si Cho, with that shoot po. Pasok din si Kyle TZ. Meron pa siya shadow dito, hindi tumama yung 1-2 punch. Mula dito kay Demon Kyle, pero si Flap TZ nagwawalat, nagtatatalon na. Kaya lang si Edward at si Demon Kyle, ako pre-hit ata si Demon Kyle. Talon din with the Infernal Pursuit. Habang yung vengeance ay nagamit din, sakto. Bitaw yung kanyang ultimate mula dito kay Pew at transition dun sa turtle. Palitan lamang ng ultimates ang naganap at magsisimula na nga ang turtle fight. At mukhang bibitawan ito ng Falcons AP Bren. Aurora naman ang sasalo. Edward, mukhang ipapariset na rin niya muli ang pinakaunang pagong. First turtle pa lang, men. Bakit sinasayaw na agad natin? Alam mo naman yan ayan ang tradisyon. Yan ang tradisyon. Imagine mo, pinaliit na nga yung range ng mga turtle at saka lord no, para dun sa pupuntahan nila. Pero mamaya na natin pag-usapan niya kasi may pupuntahan din. May sipag ginawa dito si Rene J at mamamatay si Flap TC. Turtle ay masisecure ng Falcons AP Bren. Napakagandang pagsipa ni Rene J doon kay Flap TZ. But then again, ang nakakuha ng turtle sa laban na yon ay Falcons AP Bren. At makikita nyo sa handcam ni Rene J kung paano nga ba sumipa ang mga mabibilis at pinagtutusok na naman sa ilalim ng tore. Ay, retribution yung nagamit, pero ito ata ang pagbawi ni Kyle TZ. Pinagsalo na mga numbers dito ng side ng Aurora. Yung shadow kill at mamamatay si Demon Kite. Kaya lang si Edward ay makakatakas din. Binibit-bit din ni Yue. Itong si Flap at TZ. At isasama din si Pew. Pero hindi pa sapat yung damage. Grabe yung Agimat Gaming doon, men. Kakpiso na lang ang buhay sa ilalim ng tore pero nabuhay pa rin. Nagkaroon pa ng trade si Demon kahit ang bumagsak. Nice play mula sa Falcons AP Bren. Kaya naman sila ang may hawak ng napakaliit na gold lead ng 400. Check natin ang in-game equipment hatid ng Infinix. Mapapansin natin na wala pa naman sa mga first score items ang ating mga gold laners na talagang bubuhat ng mid-game according kay Malik El Nino. Oo nga, nabanggit nga niya yan. Actually, habang pinag-uusapan natin ngayon, nakabuo na ng corrosion site itong si Super Marco. Habang si Rene J, sinisilip niya lamang dito kung sino ang mga nakatago sa right mid-bush. Pero ang sakit din pala ng mga wisp, pre. Pagka isolated ka, masakit talaga yan. Nasolo mo, no? Kumbaga parang ugi shadow kill lang. Kapag nasolo mo, masakit talaga. Nako, ang hirap nito pero available yung sipa ni Rene J na merong 2 kills. No? Imagine mo yun lahat ng kills ng Aurora ay sa kanya napunta. At least kung iisipin mo kung ikaw ay nasa panig ng Falcons AP Bren, medyo maswerte ka. Hindi napunta dun sa mga core heroes nyo. No? Mas lalo na noong gusto talaga nila makita kay Demon kahit sana mapunta yung mga kill. But here comes the Circling Eagle at guiding with combo. Okay, sumama na rin din si Pew habang si Uwe nagamit na yung kanyang Crimson Bacon. Nasalo ni Rene J. Pero dito sa damage, Super Marco with that super sibat. At si Rene J ay mamamatay.
Men, pag tinanong mo ko nung ibig sabihin ng SS, sasabihin ng iba ulti. Pero ang ibig sabihin nun ay super, Super sibat. sibat. Pinakita na ni Super Marco, pero si Doming naman ang nag-SS ngayon, ang super spin ni Blazing Duet. Oo, hindi Claude. Oo nga, umiikot-ikot nga pala yun. Tama ka naman. Pero tama din ang nagiging plano dito ng Falcons AP Bren na kunin ang actually second turtle ng ating game. Kasi nga medyo napatagal pala yung unang pagkuk. At yan na nga, second turtle of the game na punta din sa kamay ng Falcons AP Bren. Mukhang in terms of objective, ang nakakalamang ang ating current world champions. At makikita na nga natin na nakakalamang na rin sila ng around 1.3k gold lead. Pero ang trade naman pala dito ng Aurora MLBB ay pagkuha ng torre doon sa taas habang umaabante ang mga iba ng Falcons AP Bren dito sa may bandang baba. Okay, shadow kill para lang ma-secure yung orange buff habang nagtatatalo na rin dito si Flap. Si Ready J hinahanap. Itong si Kyle Easy. Dumadive na under the turret. Itong si Flap. Kaya lang ang problema, may sandwich play na gagawin dito ang Team Aurora. Let's see kung aabot ba at pupunta. Itong si Super Marco. Hindi na siya pipili ito, pero may pipili din natin ng Falcons AP Bren. Makakatakas si Ready J with the shield po habang may sipa pang gagawin. Kaya lang sinalubong kagad siya. Hindi niya kamag-anak niya, pero may sinigigit na gagawin at si Ogwen makakuha ng kill. Lumipad at nakakuha ng isa. Hindi nakasipa si Rene J at pupunta muna tayo sa short troubleshooting. Grabing commercial break yun. Dapat may hashtag yun. Hashtag tamang panahon. Ano ba yun? Hashtag tamang timpla. Tamang O kung ano pa ba. Ewan Ayan ko na, na. balik na tayo sa ating laro. At makikita natin ay lamang pa rin ang Falcons AP Bren. In terms of gold though, makikita natin na medyo may kalamangan palang hawak si Doming. Ay, oo nga, no? Against sa Super Marco, no? Again, napag-usapan natin kanina, yung mga bulletproof na gold laner na nagiging susi sa lahat ng pagkakapanalo nila. Pero ito ata magiging susi. Sipa ba gagawin? O Lenny J? Hindi. Atras muna siya. Pero ang sakit ng poke. Parang ang daming sabunot pala dito ng ng Falcons AP Bren. May panghila si Few, may panghila si Flap, si Ogwen, may pangbunggo. Yeah. At napaka-powerful din kasi ng combo ng isang Phoveus Matilda. Kasi ang kahinaan lamang ng isang Phoveus ngayon ay yung kawalan niya ng pag-disengage. At yun yung binibigay ng isang Matilda. At ayun na nga si Doming inikutan na. Ako, nabigyan din ata, pero naihatid with that guiding wind. Ngayon, nagamit yung Blazing Duet, so may kits na nabawas para sa Team Aurora. Ngayon, big rotation para doon sa Turtle. At didiretso ata Falcons dito, Last turtle of the game. Falcons AP Bren ang may hawak nito. Ang tanong ay magko-contest pa ba ang Aurora? At mukhang ang sagot sa tanong na iyon ay hindi na. Si Rene J nagpakita lamang pero ang turtle ay masesecure na muli ng Falcons AP Bren. 3 turtle ang nakuha nila in the early game. Magigets mo yung ginagawa ni Rene J dito, Again, may sabihin na natin andun yung killing potential, killing power ni Rene J. Kaya lang kasi medyo torch siya. Unang-una, 3 purify ang meron dito sa Falcons AP Bren. Doon pa sa mga crucial heroes, no? And ang hirap dito kasi kailangan mo muna i-burn isa-isa yan. Di ba? Oo, kumbaga pag na-burn mo, parang kailangan hanap agad ng laban. Kasi kung ma-burn mo yung battle spell, pero hindi mo naman maabuso na walang battle spell, parang wala din. Di ba? And yun yung kailangan of pacing siguro ang magiging sagot. And Kyle TZ mukhang binigyan ng konti si Demon Kite, pero ayan na nga. Bumalik din lang ng Pilipinas, mabilis lang. Circling Eagle para dito kay Ogen. Pero si Few ay nakasilip din. Mahaba-haba pa dun sa big objective. Pero ang ganda ng ginagawa dito ni Kyle TZ yan. I-slow push niya yung bottom lane para nga naman may mag-react ng mag-react. Kasi kung pag-uusapan natin yung mobility, sobrang taas dito kay Kyle TZ, di ba? So, ang hirap para sa Team Aurora na kunin ito, pero this time, alis muna si Rene J habang final shot, gamit niya dito kay Flap TZ, habang nandito na rin si Super Marco, walang magkakamatayan dito, pero kailangan mag-ready ng Team Aurora, any moment na pwedeng susugod ang Falcons AP Bren with Ogwen. Aray ko, sakit na ng poke pala. Medyo sumasakit na rin, nararamdaman na rin. Aurora, mukhang kailangan nilang pabilisin ng konti ang laro or in this case, actually hindi pabilisin, pabagalin pa pala. Dahil they do have the Claude. Kumbaga meron silang late game damage at pwede silang pumalag sa mga sunod na objective fights the moment na magkaroon na ng sapat na item dito si Doming. But so far, for Falcons AP Bren, tumataas lamang ang kanilang lamang. It's 3.3k already and Falcons AP Bren mukhang lahat ng objectives, minamata na nila. Ayan na nga, isusunod na ata nila yung Torre dito sa may bandang gitna. Circling Eagle from Ogwen.
hindi tumama yun. Alam naman natin, mas mataas ang cooldown pag hindi ito kumonekta yung Circling Eagle sa hero. Pero si Super Sakit! Marco kumukonekta yung mga super sibat niya habang dadali na rin itong si Flap TC sa may gilid. Dire-diretso ang mga minions sila. Hindi tumama yung mga pokes mula din kay Demon Kite. Available na rin ang Wind of Nature para kay Domeng. So added survivability para sa kanya. Napakaganda niyang Wind of Nature. No? Usually, nakikita natin ngayon ay Winter's Crown. Pero sabi niya, hindi. Gusto ko ito. Gusto kong lumaban na Vengeance. Nagamit na rin para kay Flap TC. At mukhang magdi-disengage ang Aurora. Lord, malapit ang bumaba! Ay, tumama yung super sibat! Papasok si Renegade kahit easy way that retribution. Ngayon mamamatay din si Renegade. Dalawa na kagad ang tumututumba para sa Silent Team Aurora. Sino magiging next? Nagamit na rin. Pansakit na poke. Natakpa si Demon Kite. 3-man down para sa side ng Aurora. Napakagandang team fighting mula sa Falcons AP Bren. Bukod sa Lord na na-secure nila, ay nakasecure pa sila ng 3 kills at yung super sibat ni Super Marco. Umabot pa dun. Pauwi na si Yowie, nakalabit pa. Akala niya tapos na pero may Steph Curry for 3. From downtown play mula kay Super Marco. Ang ganda ng pasok ni Renegade. Pero kasi masyadong malayo si Demon Kite Ayun nahanap naman na pala, na-knock up naman niya yung jungler pero malayo lang Sayang. talaga ang kakampi. At some point, makikita talaga natin na mas naging solid yung formation ng side ng Falcons AP Brandon at itutuloy na nga nila ang pag-push dito sa may bandang itaas. Renegade umaamba, naghahanap ng posibleng angulo at re-respetuhin ito ng Falcons AP Brandon. Okay, hindi nila napansin yung bulletproof na si Super Marco ay nakabasag na rin ng Torre dun sa may bandang ibaba. Available na yung Wind of Nature para sa kanya. So mas mahirap na parte para sa Team Aurora na itumba itong si Super Marco. Andun din yung kanyang mga pokes. Kanina hindi natin napapansin pero unti-unti lalo na may tendency kasi magsama-sama yung lineup ng Team Aurora pag naibibitaw yung Ghost Bursters na may multiplier Masakit yun. Mas masakit. Kapag natamaan kayo ng dikit-dikit, yun yung OG na pang-antay sa mga ube. Kumbaga ayaw talaga nila ng magkakadikit yung mga kalaban. At at this point, Falcons AP Bren, nag-hold na lamang sila ng mga bush. Malaki na ang kanilang kalamangan. Pwede silang mag-angas ng ganito sa loob ng jungle ng Aurora. Imagine mo si Fiu pa nga yung nag-aangas dito no. Pasilip-silip lang, inaabangan lang niya, chine-check niya yung mga bush. Kasi nga naman 'di ba pag na-delay yung na mark na yan, ibig sabihin may mga nasa paligid mo na di ba? Yun naman yun, minsan nga nagtatanong ano ba ibig sabihin ng may mata. Ibig sabihin niya hindi siya nakikita. Ayan na, nagpakita na siya. At ngayon yung mga miyembro ng both Aurora and Falcons AP Bren ay nagse-set up na para sa kanilang sunod na play. Ano kaya ang gagana sa dalawa dahil mukhang labanan pa ng impormasyon yung nagaganap ngayon. Parang kita sa ganyan si ganito, kita sa baba si ganyan. And napaka-importante niyan para sa mga professional nating players. Lalo na yung ginagawa ng Falcons AP Bren ngayon. Parang nag-decision sila na okay, sige, i-freeze natin yung mga lane. Pwede natin itulak tong gitna kasi nandun na nga naman ang Team Aurora. Ay! Sila nasipa! Wow! Nasipa dito si Kyle DC, makakagamit ng Shadow Kill. Ngayon si Flap at si Ogen ay nandun din. Talon-talon lang siya doon with that Inferno Pursuit. Habang nakakama yung sibat! Ito na yung super sibat. At nagwawala na yung Super Marco. Hindi nababagsak si Demon Kite. Na-pin down si Edward. Takbuhan muna ang Team Aurora. Wala sila mga minions dito. In 7 seconds, mabubuhay na yung Luminous na Lord. Kamunti ka nang makuha ng Aurora. Ang jungler ng Falcons AP Bren, napakagandang sipa mula dito kay Renegade pero nakapag-ugi shadow kill pa rin. Si Kyle TZ at nakatakas via the quad shadow. Sinolo na ang Lord at rumekta ng mid lane ng kumunan ng Falcons AP Bren. Yue, no HP pero Renegade! Renegade! Aray ko po! Mabubuhay na rin si Edward in 5 seconds. Pero ready na ang Falcons AP Bren. 10.9k gold lead. Basag yung Torres sa itaas at sa may bandang gitna. Isusunod na nila yung ibaba. Meron pa sila mga minions na kasama dito. Tapos si Edward napipilitan na talaga mag-clear ng wave. Bibit-bitin itong si Flap TC. Pero ihahatid lang. Dumayo na sa 3 korte pero binalik pa rin. Wow. Pauwi ni Ogwen. What a guiding wind coming in from Falcons AP Bren at napakalaki na nga ng gold lead na ating tinitignan. 14 minutes in. Ito na yung tinatawag nating kailangan ng depensang marino ng Aurora. Kailangan talaga nilang kumapit dito. At kung papansinin naman natin in terms of kits, lalo na itong si Domeng na hindi pa rin namang namamatay. Sapat na rin naman yung items niya. And let's see kung paano sila didepensa kasi sa ngayon
parang balanse Oo. yung flow ng minions. Nakakatakot to if you're Aurora MLBB. An impossible defense. Paano nila sisimula? Nastan si Kyle! Ako po, dapat atras din si Kyle Easy pero meron silang mga minions dito. Kailangan nilang kumapit. At si Renegade! Si Renegade mamamatay. Same with Doming. Unti-unti na inuubusin ng Falcon Save Bren. At ang Beast! Ang mako ng game number 1.